Samantala, 3 araw matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, nananatiling pilay sa supply ng tubig at kuryente ang mga residente ng Bogos City. Maging ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng tent city para sa mga biktima ay hindi pa rin nasisimulan dahil wala pa rin daw na dumadating na mga tent. Narito ang report ni Rovic Manuel. Problema pa rin sa Bogos City sa Cebu ang supply ng tubig at kuryente kasunod ng pagtama ng 6.9 magnitude na lindol sa lugar. Pati na ang planong pagtatayo ng tent city para sa mga apektadong residente ay matatagalan rin. Ito ay kasunod ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan napagdesisyon ng magtayo na lamang ng mga malalaking tent na pansamantalang masisilungan. Kasunod dito ng mga ulat na maraming residente ang piniling matulog sa mga palayan at tabi ng kalsada sa halip na umuwi sa kanilang mga tahanan dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Mga plastik na rin ang nagmistulang kumot at proteksyon ng mga residente laban sa buhos ng ulan at mga insekto habang natutulog sa open areas. Sa panayam ng DZRH kay Bogos City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rex Igot, sinabi nitong hanggang ngayon ay hindi pa rin masimulan ang planong tent city dahil wala pa rin dumadating na mga tent. Wala pang dumating? Wala pa rin po. Kaya yung iba po, nagdala lang po yung tinawag natin trapal, yung tarpaulin. Ayon kay Igot, hindi rin nila magamit ang mga tent noong COVID-19 pandemic dahil wala itong mga bubong, kung kaya't patuloy sila sa paghiling ng camping at retractable tents. Dagdag pa nito, prioridad muna nila ang pagbabalik ng supply ng tubig at kuryente kung saan kasalukuyan pang tinetrace sa mga nasirang pipeline at pumping stations. So ngayon sir, wala pang nangyari na by tent city kasi wala pa rin dumating na mga tent. So, yun nga, nagka-convene yung kagabi yung council. Yung pina-priority muna ngayon is yung water system na maayos agad para kasi yung urban areas namin which ang yung mga commercial wala pa ring tubig. Wala pa ring tubig. So, then wala pa ring lahat ng kuryente. Kagabi lang may ilang barangay lang. But then ngayon nagda-burn out na naman. Aniya, bagaman tuloy-tuloy ang pagbuhos ng tulong para sa mga apektadong residente ay hindi rin madali at hindi rin naging sapat dahil sa sobrang dami ng mga nangangailangan. Samantala, tiniyak naman ng National Electrification Administration na matatapos na ngayong linggo ang power restoration habang hinihintay pa ang pinal na damage assessment habang nananatiling minimal ang pinsala ng lindol sa power facility sa lalawigan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.